magbahagi po ng salita po ng Diyos sa inyong harapan. Amen. Please all stand up, please. Please open your Bibles with me. 1 Chronicles chapter 29, verse number 3. 1 Chronicles chapter 29, verse number 3. Kung andyan na po kayo, say aloud, amen. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Ready now, read. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. So ang title po ng ating mensahe po ngayon, and a question right now, do you really love God? Well, maybe you've been singing, maganda ang pag-awit mo kanina, maganda ang pag-preach mo kanina, maganda ang pagturo mo kanina, but the question right now, are you doing it because you love the Lord? Tayo muna saglit manlangin. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa hapon po ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa privilege. I count myself na wala po, Panginoon, makasalanan po ako, but thank you sa privilege po, Panginoon. Thank you sa inyong biyaya, hatabag po sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, ikaw po ang siya mangusap sa bawat isa, and I'm just good for nothing without you po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na po makakaupo ang bawat isa. Amen. So, ang context ng ating nabasa na talata sa 1 Chronicles chapter 29, verse number 3, is patungkol sa si kay Haring David, and we all know David. Maybe kung pag-uusapan natin sa David, kung sabihin natin si David ay isang shepherd boy, si David ay isang giant slayer, pinatay niya si Goliath, he is a great king of Israel. Pag narinig natin ang pangalang Bathsheba, ay si David yan. But let me remind you one thing, the best character you might miss about David, he's not just a typical shepherd boy who trusts God, he's not just a typical courageous boy who fought for God, he's not just a typical faithful king who ruled with God, but he is a man who loved the Lord and his work. Can you imagine giving your all for something you're not supposed to do? Ang context sa ating nabasa ngayon, si David, ibinigay niya ang kanyang lahat. Hindi qualified si David na i-build ang house of God as mentioned sa 1 Chronicles chapter 22, verse number 8, nor he was commanded to do it. However, he gave all as a preparation. Why? Because he loved God more than anyone else. Imagine how far can one go because of love. How far can one go because of love? At ang example ba natin dito ay walang iba kung ang ating ang Panginoong Jesus. Sabi ng Bible si John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Can you imagine how far can one go because of love? Love can make you give sacrificially. Love can make you give willingly. Love can make you give joyfully. And because of this, we all have the reason to love God. We love Him because He first loved us. Ang tanong ngayong hapon na ito, do you really love God? Maybe, mahal nyo ang Diyos kasi may mga tao nakatingin po sa inyo. Maybe, mahal natin ang Diyos sa pamamagitan lang ng ating mga salita. But do you really love God out from the heart? I believe David loved God because he knew God first loved him. We all know God loves us because the Bible tells us so. Mahirap malaman ang pag-ibig ng Diyos kung wala ang ating Biblia. And we have the King James Bible. And this King James Bible tells us that God loves us. And we all know God loves us. If we say, loving God not just by works, not just by action, but with all of our hearts. The question right now, how's your heart right now? Kamusta ang puso mo ngayon, kapatid? Maybe nagsusawinin ka sa area nyo. Maybe mayroon kang Bible study. Maybe magaling kang umawit. Magaling kang umawit sa solo, sa duet, sa trio, sa quartet. Ang ganda ng pag-awit mo din kanina. Sing to me of heaven. But are you doing it from the heart? That you love the Lord? Pwede ginagawa mo lang yan para magpasikat ka. Pwede gawin mo lang yun para pakiligin yung crush mo. But let me remind you this day, we are doing it from the heart. Sabi nga ng ating team ngayon, heartily and steadfastly, doing the will, doing all for God's glory. 3 things that must be done in order to answer the question, do you really love God? Number 1, you must check your heart. Mga kapatid, you must check your heart.
Sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 17, verse number 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Marami nang mabandaya. Akala natin maayos, pero hindi pala dahil lang sa hindi iniingatan ng puso. Look at the life of David. Because of complacency, nagkasala siya. Hindi niya iningatan ang puso niya. Nagkasala siya kay Bathsheba. Look at the life of Hezekiah. Because of his overconfidence, pinakita niya ang lahat ng mga bagay sa mga kalaban niya. At yung pinag-aralan natin kaninang umaga, look at the life of Uzziah. Siguro sa daming achievements niya, hindi siya maingat. At yun ang kinalaglag niya. Kumusta ang puso mo, kapatid? Baka ang laman yan ay pagre-rebelde. Baka ang laman yan ay yabang na lang. Baka ang laman yan ay self-pity na lang. Naawa ka na sa sarili mo. Naawa ka na. At siguro ang laman ng puso mo ngayon, kaya hindi ka masayang naglilingkod sa Panginoon, ay babae o lalaki. Kaya hindi ka makapag-focus sa gawain ng Diyos kasi hindi tama ang puso mo sa Diyos. You must check your heart. It must be right with God. Number 2, God must take care of your heart. God must take care of your heart. Sabi ng Bible sa Proverbs 23 verse number 26, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Ang Panginoon nagsabi sa atin dito, mga kapatid, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Naturally, we can't take care of our hearts since it is very deceitful. Pero pwede nating ipatubaya sa Diyos na siyang mag-aalaga nito. God wants our heart. God wants our wholehearted service. Sabi ng Bible sa Colossians chapter 3, verse number 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ibigay mo ang puso mo sa Diyos, huwag sa iba. Ang galing mo magbigay ng puso mo sa iba, pero sa Diyos, asa ang puso mo, kapatid? Where's your heart right now? Darating ang oras na manghina ka. Darating ang oras na mapapaya ka. Darating ang oras na madidiscourage ka. Pero ikaw ay magpapatuloy kung ang puso mo ay nasa Diyos. Darating ang oras na i-unload ka. Darating ang oras na tatagal ka dito sa Bible School, pero di ka makapagpatuloy kung ang puso mo ay wala sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Hindi nakakasawang maglingkod pag ang puso ay nasa Diyos. Hindi nakakasawang magbigay pag ang puso ay nasa Diyos. That's why God must take care of your heart. Bigay mo ang puso mo sa Diyos, kapatid. Number 3, the last. Jesus Christ must control your heart. Jesus Christ must control your heart. Sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Marami ang nawawala sa gawain ng Diyos kasi inahayaan ang puso na magdikta sa buhay nila. Jesus Christ must control our life. Jesus Christ must control our heart. Darating ang oras na aangat ka na. Darating ang oras na papalakpakan ka kasi ang galing mo na. Darating ang oras na marami ka ng pera. But ang danger nito if you don't let God control your heart. Problem if we are overwhelmed by blessings. Marami ka ng blessings. Marami ka ng achievements. Siguro mayroon ka ng posisyon and you forget to let God control your heart. Ang problema ngayon, mga kapatid, kung ang puso mo ay iba na ang nagkokontrol, kung ang puso mo ang nagkokontrol sa buhay mo. But let me remind you, Jesus Christ must control our heart. Remember, tandaan niyo po, Jesus Christ was not here. Nasa langit na po siya. Pero sabi niya sa mga disciples niya, I will not leave you comfortless. I will send you the Comforter, and that Comforter is the Holy Spirit. Jesus Christ was not here. He was in heaven right now, but God gave us the Comforter. Can you imagine, mga kapatid? Ang nagdidikta, nagkokontrol dapat sa ating buhay ngayon ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Hindi yung kasalanan na tinatago mo ngayon. Hindi yung babae. Hindi yung lalaki. But the Holy Spirit must convict our life, must convict our hearts. The Holy Spirit ay nandito sa atin. That's when no time na tayo ay hinto.
No time na para tayo ma-discourage. No time na para tayo ay manghina. Because we have the Holy Spirit. Question right now. Do you really love God? Oo, magaling ka na. Na ipapakita mo, mahal mo ang Diyos sa iba. Pero sa iba nakita na mahal mo ang Diyos. Pero tanungin mo sarili mo, mahal mo ba talaga ang Diyos? Baka pakita ang tao ka lang. And wala na. Malaman-laman natin, wala ka na kasi hindi mo talaga totoo. Mahal ang Diyos. Darating ang point sa ating mga buhay, tayo mahirapan, tayo i-discourage, tayo persecute. Pero tayo makakapagpatuloy kasi mahal natin ang Diyos. And God, katulad ng ating nabasa kanina, sa 1 Chronicles chapter 29, verse number 3, David said, moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. God deserves our very best that comes from the heart. Kaya pala hindi ka makangiti sa pag-awit. Kaya pala ang hina mo sa soul winning kasi ang puso mo ay wala na sa Diyos. That's why the question right now, do you really love God? Tayo manalangin. Kilang Diyos, Menon, maraming salamat po sa hapon dito. Maraming salamat po sa minsay ng aming pagkinggan na pag-aralan. Patawad po sa lahat ng kulang pasala. Ito po ang dalangin.